Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tama na yan. Lasing ka na eh. Buti pa umuwi ka na. Ano ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Kung gusto mong umuwi, ikaw na lang. Hindi ko naman sa'yo sinabing sundan mo ako dito eh. Eh nag-aalala lang naman ako sa'yo. Mamaya ay maksidente ka sa pag-uwi mo. Mabuti pa nga. Para magkasama na kami ni Marie. Kesa naman, abang buhay kong dadalhin sa konsensya ko na siya yung namatay. Samantalang ako, buhay at konting galos lang ang natamo. Sige na, halika na. Iuwi na kita. Tsak na nag-aalala na ang mga anak mo. Eh, huwag mo nga akong hawakan. Di ba sabi ko, umuwi ka na. Iwanan mo na lang ako dito. Kaya ko naman umuwing mag-isa eh. Ginagawa mo akong bata eh. Eh sa tingin mo kaya, gawain na matanda yung ginagawa mo ngayon. Danaig mo bang isang kabataan na hindi kayang harapin ang problema eh? Kaya nagpakalangulango na lang sa alak. Sa tingin mo, matutuwa si Marie sa mga ginagawa mo? Bakit kasi iniwan niya na ako? Paano yung mga pangako namin sa isa't isa? Ang daya mo naman kasi, Marie. Ang daya mo. Naintindihan ko nararamdaman mo, pare. Pero wala tayong magagawa eh. Hanggang doon na lang talaga ang buhay niya eh. Ano mo ko maintindihan? Hindi ka naman nawala ng asawa katulad ko. Huwag ka nga ipokrito. Kahit kailan, hindi mo ko maintindihan. Anong hindi? Nakakalimutan mo, kapatid ko si Marie. Masakit din sa akin ang biglaan niyang pagkamatay. Ikaw ang nagiging makasarili. Huwag kang umasa na para mang ikaw lang ang nawalan. Lahat tayo nagluluksa sa pagkawala niya. Kung masakit sa'yo, mas lalong masakit sa mga anak mo. Napatitig naman si Arnel sa bayaw. Tila kahit papaano'y nahimusmasan siya sa mga tinuran nito sa kanya. Kaya nang kinuha nito ang baso sa kamay niya, hindi na siya tumutol pa. Hanggang alalayan na siya nitong lumabas sa bar na yon. Isang buwan nang nakalilipas nang maaksidente silang mag-asawa habang papunta sa graduation ng panganay nilang anak. Biglang may isang matandang babae ang patawid, kaya naman nakabig ni Arnel ang manibela pakaliwa na dahilan para bumangga sila sa isang puno sa tabing daan. Nadala pa sa ospital ang asawa nito pero hindi na rin kinaya ang natamong pinsala. Isang buwan na rin ang nakalilipas simula nang nangyari yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng lalaki ang biglaang pagkawala ng asawa. Saan ba tayo pupunta, bayaw? Dadali mo ba ako kay Marie? Hindi, ihatid na kita sa bahay niyo. Tsak na, nag-aalala na yung mga anak mo sa'yo eh. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Wala nang kabuluhan pa kung magpapatuloy ako. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Kailangan ka pa ng anak mo. Sa tingin mo kaya, matutuwa si Marie kapag nalaman niyang pinababayaan mo na lang ang mga anak ninyo? Basta na lang humagulkol ng iyak si Arnel. Naiiling na lang si Ron. Noon pa ay batid na niyang mahina talaga ang loob ng bayaw. Pagdating sa bahay ng mga ito, nadatnan niyang naghihintay ang panganay nitong anak na si Simeon. Inalalayan nitong makapasok sa kwarto ang ama nito. Tinanggal pa ng binata ang sapatos at medyas ng ama bago sila lumabas. Araw-araw na lang po siyang naglalasing simula nang mawala sa amin si Mama. Sana naiisip din po ni Papa na masakit din sa amin ang nangyari. Ilang beses ko na ngang sinabihan niyang tatay niyo eh. Pero hindi siya nakikinig. Parang nawawala na siya ng pag-asang mabuhay. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi na namin siya makausap na matino. Hindi na rin siya malapitan ng mga kapatid ko. Kung hindi kasi siya lasing, lagi nakabulyaw sa amin lahat dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Lagi ko kakausapin ang ama ninyo.
Sa ngayon, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Opo, Tito. Hindi ko naman po sila pinababayaan eh. Lalo na ngayon na wala na si Mama. Naiisip ko nga na kung mapipilit kong magbakasyon muna sa probinsya natin ang ama ninyo. Baka doon pag-isip siya ng maayos. Makalimot na rin sa mga pinagdadaanan niya. Tingin ko nga po maganda yung plano niyong yan, Tito. Sana nga po makumbinsin ninyo si Papa. Kung sakali na makumbinsi ko yung tatay ninyo, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo rito, ha? Opo, maasahan niyo po ako sa bagay na yan. Mabuti naman kung ganon. O paano? Uuwi na ako. Kita na lang tayo ulit. Mukhang lagi akong mapupunta dito dahil sa tatay ninyo. Hinatid pa ni Simeon ang tiyuhin sa may labas ng kanilang bahay. Saka lang siya pumasok nang mawala na sa kanyang paningin ang sinasakyan nito. Napapabuntong hininga na lang na dalikan niya ang ama nito sa silid. Pabalagbag itong nakahiga sa kama. Inayos niya ang pagkakahiga ng kanyang ama. Paulit-ulit rin binabanggit ng ama ang pangalan ng ina habang nakapikit ito. Kinabukasan, parang minamartilyo ang ulo ni Arnel. Pilit inaalala ang nangyari nung nagdaang gabi. Pero puro anag-ag lang ang kanyang naaalala. Isa lang ang natitiyak niya. Nagkausap sila ng bayaw kagabi. Naiiling na bumangon na lang siya. Naalala din niyang araw nga pala yun ng Sabado. Paglabas ng kwarto, naabutan niya ang panganay na anak sa sala. Nginitian niya ang anak bago nagtungo sa kusina para kumuha ng kape. Sumunod naman sa kanya ang binata. Hindi po ba masakit ang ulo niyo, Pa? Parang minamartilyo nga sa sakit eh. Ang Tito Romno bang nagatid sa akin dito kagabi? Opo, siya nga po. Buti po sinundan niya kayo. Nag-aalala kasi siya, baka hindi kayo makauwi dahil sa kalasingan eh. Konti lang naman ang nainom ko kagabi. Siguro may edad na nga lang ako kaya madali na ako tabla ng alak. Pa, sana po wag niyo mamasamain ang sasabihin ko ah. Nag-aalala lang naman ako sa inyo eh. Sana po, wag na kayo magpakalasing ng ganun. Ayoko lang po na pati kayo mawala sa amin. Pasensya ka na, anak ha. Malagay ko nga, hindi ako naging maingat eh. Hindi ko man lang kayo iniisip. Hayaan mo, sa susunod mag-iingat na ako. Hindi na ako maglalasing katulad kagabi. Salamat po at naiintindihan niyo po ako. Sina Gigi at Carla nga pala. Mga gising na ba? Baga po silang umalis pa. Tinama po sila ni Auntie sa birthday. Kasama po sana ako pero mas gusto ko pong magpahinga na lang dito sa bahay para may kasama kayo. Mabuti yun para naman kapaglibang-libang din yung mga kapatid mo. Dapat ikaw din. Huwag ka masyadong seryoso sa buhay. Hindi naman po. Kailangan ko lang na pagbutihin tong trabaho ko dahil bago pa lang ako Sa bagay nga. Sa akin mo nga pala nakuha yung pagiging masipag mo sa lahat ng bagay. Teka, kumain ka na ba? Opo, maaga po kami nag-almusal kanina. Ipaghahain ko na po kayo. Wag na anak. Ako na lang. Ituloy mo na lang kung ano ang ginagawa mo sa sala kanina. Tumangon na lang ang binata bago iniwan ng ama para balikan ang ginagawa. Nasa kalagitnaan na si Arnel ng pagkain nang dumating naman ang kanyang bayaw. Inalok niya pa ang lalaki na kumain. Pero magalang itong tumanggi. Kumain na di umano ito sa kanila bago umalis. Kasama pala ng asawa mo mga bata. Ano bang sa atin? Hindi ka pupunta ng ganito kaaga para lang makipagkwentuhan ha? Dahil ba sa nangyari kagabi? Tako, pasensya ka na bayaw. Hindi ko na maalala yung mga pinaggagawa ko tungkol nga doon.
naisip ko lang na bakit hindi ka na lang muna magbakasyon sa probinsya natin para makalimot? Kesa naman na araw-araw ka maglasing dito. Pati mga anak mo naapektuhan na rin eh. Bayaw, kahit nasaan ako, lagi ko pa rin maaalala ang asawa ko. Hindi ko lang talaga mapigilan ng maglasing. Tuwing na kasing umuwi ako dito sa bahay lagi na lang akong iginubupo ng sobrang kalungkutan. At saka, hindi pa naman natatagalan mula ng pamatay ang kapatid mo eh. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. At saka, naawa rin ako sa mga pamangking ko. Ayoko lang na pati ikaw mawala sa kanila. Baka sa minsan pag-uwi mo ng lasing, ikaw naman ang maaksidente o paano na sila. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yon. Kahit gusto ko pang sumunod sa asawa ko, alam kong hindi ko pa iiwanan ng mga anak ko. Sana nga. Kaya kung maaari, huwag ka na magpakalasing ng ganon. Hindi ko nagagawin yun, Bayaw. Para hindi na kayo nag-aalala sa akin. Uy, mabuti naman. O paano? Alis na ako. May kakatagpuin din kasi ako eh. Tumungo lang si Arnel sa Bayaw bago ito umalis. Tinanguan pa nito ang pamangkin na nasa sala bago lumabas ng bahay. Natuwa naman si Simon sa narinig na pag-uusap ng kanyang ama at tiyuhin. Labis na rin kasi siyang nag-aalala sa ama. Ngunit ng gabing yon, muli na namang umuwing lasing ang ama. Iniuwi ito ng kaibigan nito sa kanilang bahay. Naiiling na lang din si Simon. Akala pa naman niya ay nakinig na ang ama sa kanyang tiyuhin na wag nang maglalasing. Sandali lang pa. Kukuha lang po ako ng kape. Bakit gising ka pa? Ang mga kapatid mo? Kanina pa po sila natutulog. Kaya po ako gising dahil hinihintay ko nga po kayo. Pa, akala ko ba hindi na kayo maglalasing? Hindi naman ako lasing Nakainom lang. Ikaw naman talaga Kaya kasing tanggihan yung isa kong kaibigan Sige na, huwag ka na magalit dyan. Hindi naman po ako nagagalit pa. Kaya lang po sana naman po ito pa rin yun po yung sinasabi nyo na hindi na kayo maglalasing. Di mo ba naintindihan na sinabi ko, ha? Nakakaya na tumanggi sa kaibigan ko. Palibasa kasi wala ka pang alam Naiintindihan ko naman po kayo pa. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo tuwing umuwi po kayo ng lasing. Huwag ka na mag-alala dyan. Kita mo nga ligtas naman ako nakauwi Pero sana naman po. Ay nako, tama na. Iwan mo lang ako. Naantok na ako. Sige na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Walang nagawa si Simon ng pagtabuyan siya ng ama. May pagdaramdam din siyang nadama sa inasal nito. Yung kasi ang unang pagkakataon na nagsalita ito ng ganun sa kanya. Bigla tuloy niyang naalala ang ina. Sumagi sa isip na sana hindi na lang ito nasawi. Para hindi bumaling sa alak ang ama. Nang mga sumunod na mga araw, lalong lumaki ang pagbabago sa ugali ng ama. Naging bugnutin ito at madalas silang masinghalaan na magkakapatid. Gabi-gabi rin itong umuuwing lasing. Minsang nasa bahay lang ang ama, nakita niyang binulyawan nito ang mga kapatid dahil lang sa nakulitan nito. Hindi na nakatiis si Simon na kumprontahin ang ama. Kung sawa na po kayo magpakaama sa amin, sabihin niyo lang. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Parang pinagalitan ko lang mga kapatid mo. Yun na nga po Minsan na nga lang kayo maglagi dito sa bahay, sisigawan niyo pa sila. Hindi niyo po ba napapansin? Unti-unti nang lumalayo ang loob sa inyo ng mga kapatid ko. Bakit kung magsalita ka para bang wala na akong karapatan na pagalitan mga kapatid mo? Hoy! Ako pa rin ang ama ninyo. Ako pa rin ang magdidisiplina sa inyo sa bahay na ito. Kaya wala kang karapatan na questionin kung nasisigawan ko man ng mga kapatid mo. Grabe. Ang laki na talaga na ipinagbago nyo.
Habang tumatagal, palala kayo ng palala. Aba, sumusobra ka na! Baka gusto mong patikimin kita para matala ka. Sige po, gawin nyo na. Kesa naman po araw-araw nyo kaming sinisigawan sa konting pagkakamali namin. Umangat ang kamay ni Arnel para samparin sana ang anak. Pero nabitin yun sa ere. Tila pilit nitong pinipigilan ng sarili na mapagbuhatan ng kamay ang panganay. Hanggang kusa yung bumaba. Si Simon naman, matapos titigan ng ama ay tsaka tumalikod. Pinuntahan niya ang dalawang kapatid na parehong mga umiiyak. Si Arnel naman, natutulala pa rin na nakatayo lang sa gitna ng sala. Maya-maya, kumuha ito ng bote ng alak. Lumabas ng bahay at doon uminom mag-isa. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagpakalulong si Arnel sa alak. Napabayaan na nito ang maliit na negosyong naipundar nilang mag-asawa noon. Pati mga anak ay napabayaan na rin. Hinailangan na rin nilang ipagbili ang bahay nila para matugunan ang pangangailangan nila dahil wala na silang mapagkuhanan ng panggastos. Isang araw, dumalaw sa kanila si Ron. Dismayado ang bayaw sa nangyari sa kanila. Bayaw, ilang beses na kitang pinayuhan at binalaan sa ginagawa mo. Bakit mo pinaabot pa sa ganito? Huwag mo na akong sisihin pa. Nangyari na eh. At saka, alam mo naman kung bakit ako nagkakaganito, di ba? Si Marina naman. Sa tingin mo kaya natutuwa ang kapatid ko sa ginagawa mo? Sinayang mo ang ilang taong negosyong pinaghirapan yung buuin. Pati itong bahay na naipundar ninyo. Saan inisip mo yung mga anak mo? Uwi na lang kami ng mga bata sa probinsya. Nandun pa naman yung bahay ng mga magulang ko eh. Doon na lang kami magbabagong buhay. May maliit na lupa pa naman akong namana ron. Yun na nga lang talaga magagawa mo. Magsimulang muli sa probinsya natin. Alam kong binigo ko ang kapatid mo. Pero wala ring silbi ang lahat ng ito dahil wala na rin naman siya sa piling namin ng mga bata eh. Bayaw, alam mo, naiintindihan ko na sa kapatid ko lang umiikot ang mundo mo. Pero sana sa pagkakataong ito, isipin mo naman sana ang kapakanan ng mga anak mo. Huwag kaya na pati sila mawala sa'yo. Hindi. Hindi mangyayari yon. Mahal ako ng mga anak ko. Alam ko naman na mahal ka nila. Pero dahil sa maling pagtrato mo sa kanila, tuluyan ang lumayo ang loob nila sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako sa kanila kapag nakauwi na kami ng probinsya. Siguro, doon ko na lang pabawasan ang pag-iinom ko. Ano? Bayaw, huwag mo lang pawasan ang pag-inom mo. Tigilan mo na ang alak. Tingin ko ba sa'yo lulong na eh. Hindi ka na kasi masabihan kahit ano pang gawin kong pagsasabi sa'yo. Sige. Pero, alam mo, alasin ko naman yun eh. Pero unti-unti lang. Mahirap naman yung bibiglain ko. Nako Arnel, sana nga gawin mo. Para din naman sa'yo yun at sa mga anak mo. Teka, paiba nga pala ako. Kailan ang balak mong umuwi ng probinsya natin? Baka sa isang linggo na. Anong sabi ng mga anak mo? Ayos lang ba sa kanila? Oo naman. Pinaliwanag ko naman sa kanila ng maayos eh. Payag naman sila na umuwi muna kami ng probinsya. Mabuti naman kung ganon. Tsak na maninibago sila kapag umuwi sila ng probinsya. Hindi naman sila sanay sa buhay dun eh. Nakukonsensya rin naman ako sa kinahinatnan ng buhay namin dito. Pero babawi ako sa mga anak ko. Abay dapat lang no? Kung kailangan mo ng tulong namin mag-asawa ha, magsabi ka lang. Oo. Salamat nga pala ha. Lagi kang nandyan kahit na hindi ako nakikinig sa'yo. Tinapik lang siya sa braso ng bayaw. Bago nito hinarap at kinausap ang mga pamangkin. Puno naman ng panlulumo sa sarili si Arnel na mga oras na yon.
Batid niyang malaki ang pagkukulang niya sa mga anak. Naroon din ang takot sa dibdib sa magiging resulta ng plano niyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Wala lang talaga siyang mapagpilian. Dumating ang araw na pag-uwi nilang mag-aama. Nagpahiram ng sasakyan ng bayaw na si Ron para maikarga ang lahat ng kanilang gamit. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating din nila ang isang maliit na baryo. Unang napansin agad ng mga magkakapatid na makakalayo ang mga bahay. Isang bahay na yari sa tabla at bato ang kanilang bagong titirhan. Kitang-kita sa mukha ng tatlong magkakapatid ang disgusto sa pagtira doon. Dito po ba talaga tayo titira? Oo, bahay ito ng mga magulang ko. Dahil wala naman akong kapatid kaya sa akin ito napunta. May malaking lupain din ang ama ko na pinapaupahan ko sa pinsang ko. Tinataniman niya yun ng sari-saring pananim. Malapit lang po ba rito yung bahay nila lolo't lola? Oo, malapit lang. Pwede kayong pumunta doon para makilala nyo naman yung ibang kamag-anak ng mama ninyo. Tsak na matutuwa sila kapag nakita kayo magkakapatid. Baka po bukas na lang kami pupunta doon. Pa, bakit po hindi tayo umuwi rito nun? Lagi na lang sila lolo't lola ang dumadalaw sa atin. Kasi, yun ang napagkasunduan ng mama nyo at ng mga magulang niya. Ayaw din kasi ng mama nyo na bumabiyahe kayo ng malayo nun. Ako naman paminsan-minsan na lang umuwi dito para kunin yung kaparte ko sa tiyong ninyo. Hanggang kailan po tayo dito? O habang buhay na po tayong titira dito? Hindi ko kasi yun masasagot sa ngayon, anak. Depende, siguro. Paano po yung pag-aaral ng mga kapatid ko? Maaari naman sila mag-aral dito. Malapit lang naman yung eskwelahan dito. Kung yun lang inaalala mo, naisip ko na yan bago pa tayo umuwi dito. Kung ako lang po kasi ang tatanungin nyo, ayoko po talaga dito . Mas gusto ko pong magtrabaho dun sa dati. Hindi naman kita pipigilan na bumalik sa inalisan natin. Pero sana anak, pansamantala mo munang samahan ng mga kapatid mo dito hanggang masanay sila. Hindi naman kasi kaila sa akin na mas malapit sila sa iyo kaysa sa akin. At tsak na sa iyo lang sila makikinig. Opo. Hindi naman po ako aalis kaagad sa lugar na ito . Sige po, tutulungan ko lang po yung dalawa sa pag-aayos ng mga gamit nila. Malinis naman ang buong bahay dahil alaga yon sa linis ng asawa ng pinsan. Pero halata na sa buong kabahayan ang kalumaan. Unang gabi na mag-aama sa lumang bahay na yon, pare-pareho silang hindi makatulog. Binantayan ni Simeon ng mga kapatid dahil natatakot ang mga ito. Dahil sa sobrang katahimikan ng buong paligid, ultimo maliliit na kaluskos ay dinig na dinig nilang magkakapatid. Kahit mahimbing nang natutulog ang dalawa, hindi pa rin dalawin ng antok ang binata. Bumangon na lang siya at sumilip sa sala. Naroon ang ama at umiinom na naman. Naiiling na lang na pumasok siya sa loob ng silid. Kinabukasan, maagang nagluto ng almusal si Simeon. Plano kasi nilang dalawin ang kanilang lolo't lola na mga magulang ng kanilang ina. Pa, kain na po tayo. Sige mga anak, mauna na kayo. Wala pa kasi akong ganang kumain . Masakit din ang ulo ko. Nakita ko nga po kayong umiinom na naman kagabi. Akala ko ba iiwasan nyo na pong uminom. Pasensya ka na anak. Hindi kasi ako makatulog kagabi. Namamahay ako. Kaya naisipan kong uminom para makatulog. Pa, sana po iwasan nyo na hanggat maaari. Hindi po yun makakabuti sa kalusugan nyo . Oo anak. Sisikapin ko na talagang iwasan na yung alak na yan. Tsaka magiging abala din ako sa mga susunod na mga araw. Kaya tsak kung hindi ko na mapagbabalingan ng alak. Ay, oo nga pala. Pagkatapos ba ng almusal nyo pupunta na kayo sa mga lolo't lola nyo? Opo. Okay lang po ba kung
hapon na kami makauwi dito? Ay oo naman, walang problema sa akin. Basta wag lang kayo magpapagabi ha. Kahit pa sabihin na probinsya ito, kailangan pa rin natin mag-ingat. Opo, wag po kayo mag-alala. Hindi po kami magpapagabi. Ako na rin pong bahala sa mga kapatid ko. Bumalik muli sa pagkakahiga si Arnel habang kumakain ng tatlo. Nang makatapos makakain ng almusal, naglikpit lang si Simeon at gumayak na rin sila. Pinapitbit niya sa mga kapatid ang konting pasalubong na nabili niya para sa kanilang lolo't lola. Nakahiga pa rin sa sopa na yari sa kawayan ng kanilang ama habang hinihilot ang sentido nito. Nagpaalam na sila dito pagkatapos sabihin nito kung saan banda ang bahay ng kanilang mga lolo't lola. Nasa 20 minutos din ang nilakad ng magkakapatid bago nakarating sa bahay na kanilang sadya. Masayang sinalubong sila ng dalawang matanda at pinapasok sa loob ng bahay. Matapos magmano, iniabot naman ng dalawang kapatid ang kanilang mga pasalubong. Bakit hindi nyo yata kasama ang ama niya? May gagawin po kasi si Papa kaya kami na lang po ang nagpunta. Hanggang ngayon ba nagiinom pa rin ang ama niya? Paminsan-minsan na lang po. Naka, huwag mo nang pagtakpan niyang ama niya. Alam naman namin kung ano nangyayari sa kanya Kaya lang nalulungkot kami ng lola niyo sa kinahinatnan ng buhay din niya. Noon pa kasi kinukumbinsi na siya ng tiyuhin ko na umuwi muna rito. Matigas din ang ulo. Sobrang mahal na mahal niya po kasi si Mama Kaya hanggang ngayon, nagluluksa pa rin siya sa pagkawala niya. Hindi lang naman siya nawalan Maging kayo man, maagang nauli na sa ina. Alam naman sa pagkakataong ito, isipin naman niya kaya. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Sabi naman po ni Papa, babawi siya sa amin. Mabuti naman kung ganon. Teka, kayo ba yung mga kumain na ng almusal? Opo, tapos na po. Maaga akong gumising para makapagluto. Kayo po ni Lola? Ito at katatapos rin lang. Alam mo kasi dito sa atin, sanay kami gumising ng napakaaga. Teka, hindi ba kayo nahirapan sa biyahe niya? Hindi naman po. Medyo nanibago lang po kami magkakapatid. Malayo din po kasi. Ngayon ko lang po naintindihan kung bakit tumigil na rin kayo sa pagdalaw sa amin nun. Kaya lang kayo nakaluwas uli nung mamatay nga si Mama. Nasa tamang edad na rin naman kayo kaya sa tingin ko hindi naman masama kung mapag-usapan natin ang bagay na ito. Bakit po? Ano po ba yun, Lo? Tungkol po ba sa pagkamatay ni Mama? Oo, iho. Gusto kasi naming iuwi ang labi ng iyong ina dito. Para sana dito'y paliping. Ang kaso ayaw ng ama niya. Nagkatampuan pa nga kami noon Naisip niya siguro ngayon na sa kabilang banda tama kami ng lola niya. Siguro nga po. Lo? Napansin ko po na magkakalayo mga bahay dito. Ganito po ba talaga dito? Ay oo. Pero lahat ng mga tao dito magkakakilala maliban sa mga dayo. Gusto ko rin po kasi na matyak na okay dito kapag nag-aral na sina Gigi at Carla dito. Hindi ko po kasi sila lagi mababantayan kung sakali. May balak din po kasi akong umalis dito para magtrabaho Sayang naman po kasi yung tinapos ko. Umalis nga po muna ako sa dati pinapasukan ko para makasama ko lang sila dito. Sa bagay nga, kung mananatili ka lang dito, wala ka talagang trabaho makukuha maliban sa pagtatrabaho sa lupa. Huwag mong alalahanin ang mga kapatid mo. Nandito kami ng lola mo para bantayan sila. Sa tinagal-tagal na naming nakatira sa lugar na ito wala pa naman nangyayari krimen dito. Maliban sa pagnanakaw ng mga kalabaw at kambing. Mabuti naman po kung ganun. Kahit papano mapapanatag ang loob ko kung sakaling matuloy po akong umalis. Napansin ko nga din po pala na kaibigan ng mga taga rito. Habang naglalakad nga po kami papunta dito, marami bumati at ngumingiti sa amin
Kung lehitimong taga rito, palakaibigan talaga sila. Pero kung mga dayo, huwag niyong hahayaan na mahawakan kayo ng mga kapatid mo. Po? Bakit naman po? Hindi lahat ng mga taong palabati at palangiti ay may mabuting intensyon. Sa susunod na may bumati sa inyo, huwag na huwag kayong tititig sa mga mata nila. May masama po bang mangyayari kapag tumitig kami sa mga mata nila? Yung bang parang mahihipnotismo? Higit pa doon. Kaya ingatan mo mga kapatid mo. Sila pa naman mga walang muwang. Madali silang mahikayat. Nahihiwagaan man sa mga sinabi ng lolo niya, hindi na lang nagtanong pa ang binata. Medyo kinikilabutan din kasi siya ng mga oras na yon. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga pinsan nila at nakilala nilang magkakapatid. Mababait naman ang mga ito at nakasundo kaagad nila. Doon na rin sila nagtanghalian. Dahil naging masaya ang pamamalagi nila sa bahay ng kanilang lolo't lola, hindi na namalaya na magkakapatid na maggagabi na pala. Naku, ang paalam ko pa naman kay Papa uuwi din kami sa hapon. Aba, malapit ng dumilim. Nandito pa kami. Mabuti pa dito na lang muna kayo matulog kahit ngayong gabi lang. Bukas na lang ng umaga kayo umuwi. Naku Pulo, hindi po kami nakapagpaalam. Tsak nahanapin po kami ni Papa. Tsaka po, malapit lang naman po ang bahay namin Babalik na lang po kami, lalo na yung mga kapatid ko. Nakahanap na agad sila ng barkada dito Siya, sige. Mabuti pang ihatid ko na kayo. Ay naku, wag na Pulo. Kaya naman po namin umuwi na kami lang Hindi. Gusto ko rin kasi kausapin ang ama ninyo. Kaya sige na, tawagin po na mga kapatid mo sa kabilang bahay. Kukunin ko lang yung karet ko sa kusina at lalakad na tayo. Tumalima naman si Simeon. Tinawag na niya ang dalawa sa kabilang bahay sa pag-aari ng kanyang tiyo Macario, nakatatandang kapatid ng kanyang ina. Hindi rin pala namalaya ng dalawa na malapit ng dumilim dahil sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan na kaidaran lang halos sa mga ito. Habang naglalakad, napansin ni Simeon na ang bilis dumilim ng paligid. Tila rin napakatagal bago nila narating ang kanilang bahay. Ang dalawa niyang kapatid ay abala sa pagkukwentuhan habang nasa kanyang likuran. Umagapay siya sa paglalakad sa kanyang lolo. Lo, bakit po ang tagal natin makarating sa bahay namin? Dito rin po kami dumaan kanina. Huwag ka mag-alala, iho. Makakarating din tayo sa inyo. Hanggat kasama niyo ako, hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa inyo. Akala ko po ba mababait ang mga taga dito? Ang mga lehitimong taga rito, iho. Pero hindi ang mga bagong salta. Bago pa muling makaisip ng sasabihin si Simeon, may namataan silang 3 tao. Pasalubong ang mga yun sa kanila. Ang nag-iisang babae ay hindi nalalayo ang edad sa binata. Napansin agad ni Simeon ang mahigpit na hawak ng kanyang lolo Temyong sa duluhan ng karit nito. Sa pagtataka pa ng binata, nang malapit na sa kanila ang 3 tao, bigla mga yung tumawid sa kabilang daan. Nahuli pa niya ang matalim na titig ng 2 lalaki sa kanila. Habang ang babae ay blanko ang tingin sa kanila. Hanggang makauwi sa bahay nila, wala silang imikan maliban sa panakanakang kwentuhan ng 2 kababatang kapatid. Naabutan din nila ang ama na nag-iinom mag-isa sa labas ng bahay. Nagulat pa ito nang makitang kasama ng mga anak ang kanilang lolo. Kasama po pala kayo ng mga bata. Mano po tay? Kayo mga bata, pasok na kayo sa loob. Nagluto na ako ng hapunan natin. Agad namang tumalima ang magkakapatid pagkatapos magpaalam sa kanilang lolo. Tumango naman sa kanila ang matandang lalaki. Nang makapasok ang mga apo sa bahay, blanko namang sinulyapan ni Lolo Temyong ang alak na nasa mesa. Kumusta ka naman? Mukhang abala kaya ata ngayon Katatapos lang po ng gawain sa bukid kaya nagre-relax sana. Bihira naman po na akong uminom. May dapat lang.
Masyado pang bata ang mga anak mo para sumunod ka sa asawa mo. Arnel, ito ay payo lamang para sa'yo. Hindi naman sa nangihimasok ako sa buhay mo, ha? Nag-aalala rin lang naman ako sa'yo. Marami akong nababalitaan sa mga ginagawa mo mula nang mamatay ang asawa mo. Sa tingin mo kaya matutuwa si Marie kung nasaan man siya ngayon sa ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman po kasi alam kung paano mag-uumpisa ngayong wala na si Marie. Pakiwari ko, kalahati ng sarili kong isinama niya sa pagkawala niya. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang anak ninyo. Mula nang makilala ko siya, sa kanya na umikot ang mundo ko eh. Kaya nang maaga siyang mawala, nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Ay, nauunawaan kita. Nakita naman namin kung gaano mo siya kamahal. Pero sana, isipin mo rin ang mga apo ko. Lahat tayo hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin sa pagkawala ni Marie. Pero sana, huwag puro sarili mo lang ang iisipin mo. Kailangan malampasan mo yan. Oo, pipilitin ko pong malampasan ang lahat ng ito. Alang-alang sa mga anak namin. O siya, uuwi na ako. Inihatid ko lang ang mga apo ko dito. Kung may kailangan kayong mag-aama huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin, ha? Opo, Tay. Salamat nga po pala sa pag-atin niyo sa mga bata. Lumango lang si Lolo Temyong sa kanya. Inilibot muna ng matandang lalaki ang paningin sa bahay bago tumalikod at naglakad palayo. Si Ernel naman ay muling binalingan ng anak. Para bang nakalimutan agad niya ang kani-kanina lang na pag-uusap nila ng biyana. Nang bandang 10:00 na ng gabi, lumabas si Simeon para puntahan ang ama na patuloy pa rin sa pag-inom ng alak. Nasa may baitang na siya nang matigilan ng binata. Sa di kalayuan kasi may nakita siyang anino. Bigla ring kumabog ng malakas ang dibdib niya. Agad niyang nilapitan ng ama na hindi inaalis ang paningin sa aninong nakita niya. Pa, tara na po sa loob ng bahay. Susunod na lang ako sa iyo. Konti na lang naman to eh. Pa, tama na po yan. Halina po kayo. Baka mamaya dito pa kayo makatulog sa labas. At saka po, hindi pa kayo kumakain ng hapunan, no? Ang kulit mo din, no? Sige na nga. Sa loob ko na nga ito ubusin. Kanina pa nga ako pinapapak ng mga lamok dito eh. Kinuha ng ama ang bote ng alak. Pinalalaya naman siya ng binata hanggang makapasok sila sa loob ng bahay. Tinulungan niya munang makaupo ang ama sa may upuan bago bumalik para isara ang pinto. Saglit na natigilan si Simeon. Lumabas kasi sa pinagkukublihan nito ang nakita niyang anino. Dahil madilim sa kinaroroonan nito, hindi niya makita ang itsura nito. Ang nagbigay ng labis na kilabot sa kanya ay ang mapupula nitong mga mata. Sa labis na takot, napalakas ang sara niya ng pinto na ikinapitlag ng ama. Ay, ano ba yan, Simeon? Kakagulat ka naman eh. Kulang na lang lumuntag ang puso ko palabas sa dibdib ko. Bakit ang lakas ng pagkakasara mo, ha? Pagigising pa yung mga kapatid mo niyan eh. Kasi po, parang may nakita ako na tao yata. Pero mapupula yung mga mata eh. Ano ka mo? Saan mo nakita? Doon po sa malapit sa puno ng sampalok, sa may bandang matataas na talahib. Parang nawala ang pagkalasing ng ama at takmasa nang lalabas ang lalaki nang pigilan siya ni Simeon. Bawag na po. Baka mamaya masamang tao yun. May palagay po ako na kanina pa kayo minamanmanan nun eh. Kanina po kasi paglabas ko, nakita ko na yung anino niya. Sige la, puntahan mo ang mga kapatid mo sa silid ninyo. Tiyakin mong nakasara ang mga bintana, ha? Lalabas lang ako sandali para tingnan yung nakita mo. Pero pa, huwag na po. Baka mamaya mapaano pa po kayo. Huwag mo akong alalahanin. Taga rito ako, ano ka ba? Kapisado ko lugar na ito. Walang masamang mangyayari sa akin. Kaya kung sino man yung nakita mo,
Siya ang mag-ingat. Hindi na napigilan pa ng binata ang ama na lumabas ng bahay. Walang nagawa kundi sundin na lang ang iniuutos nito. Agad siyang nagpunta sa silid ng mga kapatid at lumapit sa bahagyang bukas na bintana. Sumilip muna siya sa labas pero kahit ang ama ay hindi niya makita. Hinila na lang niya yun pasara at tiniyak na nakalak. Lumabas siyang muli ng sala. Pinakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya lang, bumalik na ang kanyang ama. Hindi ko na siya inabutan. Ang bilis niyang nawala eh. Ibig pong sabihin, pinuntahan niyo siya sa kinatatayuan niya? Oo. Aba, hindi ako papayag na umaligid siya dito sa paligid ng bahay natin. Pa, sino po kaya yun? Hindi ko alam. Pero tsak na taga rito lang din siya. Baka akala niya may alaga tayong hayop. Uso kasi dito yung nakawan ng kalabaw eh. Ang mabuti pa eh, matulog ka na. Sige na. Sige po. Pa, kumain po muna kayo bago matulog Papasok na po ako sa kwarto. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Simeon. Paulit-ulit kasi niyang naaalala ang nakita kanina. Nagtataka rin siya kung bakit mapupula ang mga mata nito. Naisip niya tuloy kung tao nga ba ang nakita niya. Kinabukasan, parang lutang si Simeon. Malimit din siyang humikab habang naghahanda ng kanilang almusal. Hindi na niya inabutan ng kanilang ama. Marahil nagtungo ito sa bahay ng tiyuhin nila. Tapos na silang mag-almusal nang dumating ang ama. Pa, saan po kayo galing? Sa tiyuhin mo lang anak. Maaga kasi ako nagpunta para ibigay yung pambili ng abono. Nasaan nga pala yung mga kapatid mo? Andun po sa labas. Sinabihan ko naman po na huwag po silang lalayo. Sa bagay, umaga naman. Kapag hapon na pala huwag na kayo maglalabas ng bahay ha. Hindi ko nga pala nagustuhan yung pag-uwi nyo ng gabi galing sa bahay ng lolo nyo. Pasensya na po. Nauili po kasi kami at hindi na malayan yung oras. Delikado po ba dito kapag gabi na? Hindi naman. Basta, huwag ka lang magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Iba na kasi ang panahon ngayon. Doon nga po sa lugar na inalisan natin, hating gabi na ako minsan nakakauwi pero okay lang naman po sa inyo. Mas higit na delikado ang lugar na to sa mga hindi nating kauri. Oh? Ano pong ibig niyo sabihin? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Kailangan ko rin kasing pumunta sa bukid Ang mabuti pa, bantayan mo ang mga kapatid mo ha. Huwag mo silang aalisan ng tingin. Marahan na lamang tumango si Simeon. Ang ama naman ay sumandok na ng kanin sa kaldero. Lumingon pa rito si Simeon bago lumabas ng kanilang bahay. May mga bago palang mga kaibigan na nakilala ang mga kapatid. Marahil mga anak na mga kapitbahay nila. Nang mga sumunod na araw, nakalimutan na rin ni Simeon ang huling napag-usapan nilang mag-ama. Isang umaga, binanggit ng ama na balak siyang isama ng isa nitong pinsan sa pangingisda. Agad itong pumayag dahil noong araw ay ginagawa niya rin ito. Kaya lang daw ay sa gabi sila aalis. Kinausap siya ng ama na kung maaari daw ay sa bahay ng lolo't lola muna sila matulog. Bakit naman po pa? Kaya naman po namin na kami lang ang narito. Ako na pong bahala sa mga kapatid ko. Nag-aalala kasi ako sa inyo anak kung kayo lang ang may iwan dito. Hindi pa ako sanay sa bagong buhay natin. Pa, huwag niyo na po kaming alalahanin. Malalaki na rin po kami para matakot na kami lang ang naririto sa bahay. Sigurado ka ba? Opo. Sige na po, sumama na kayong mangisda para hindi naman puro alak ang napagbabalingan ninyo. Ikaw talaga Ilang gabi na nga akong hindi umiinom Hinihintay ko kasing bumalik yung sino mang nakita mo. Baka po taga rito lang yun. Kung may masama po siyang balak, sana po bumalik na ulit yun. Saka, hindi na yun mga anghas bumalik. Baka akala niya tayo lang tayo rito Batid niya na siguro na taga rito talaga ako.
Basta, huwag mo na lang kalilimutan na isara ng maigi ang mga pinto't bintana, ha? At saka, itabi mo yung itak ko dyan. Tumango naman si Simeon. Bago umalis ang ama ng gabing yun, inulit muli nito sa kanya ang mga bilin. Nang umalis na ang ama, noon lang nakaramdam ng takot si Simeon. Wala namang kamalay-malay ang dalawang kapatid na panay ang biruan. Nang makatapos silang magapunan, maaga niyang pinatulog ang mga kapatid. Habang siya ay hindi pa rin dalawin ng antok. Kung kailan naman hinihila na siya ng antok, tsaka naman siya nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya habang kinukuha ang itak na nasa tabi niya. Sumilip siya sa mga dingding nila na may maliliit na siwang. Nanlaki ang mga mata niya nang makakita ng 3 malalaking aso. Ang anyo ng mga ito ay mas malaki sa pangkaraniwang aso. Mas mahaba din ang mga paa ng mga ito. Kasing itim din ng gabi ang mga balahibo ng mga ito. Kaya nagmistulang mga anino ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mapupula rin ang mga mata at walang tigil ang pagtulo ng laway sa bibig. Hindi alam ni Simeon kung gaano katagal ang pananatili ng 3 nilalang na yon sa harap ng kanilang bahay. Hindi na rin siya nakatulog hanggang umaga. Kahit mabigat ang pakiramdam dahil sa kawalan ng tulog, nagluto pa rin ng almusal si Simeon. Pagkatapos nilang kumain, niyaya niya ang mga kapatid na pumunta sila sa bahay ng kanilang lolo. Habang naglalakad nga, nakasalubong na naman nila ang 3 taong nakasalubong nila nung gabing ihatid sila ng kanilang lolo. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi umiwas sa mga ito. Nang tumapat sa kanila mga ito, nagtayuan lahat ng balahibo ni Simeon sa katawan sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Hanggang makarating sila sa bahay ng kanilang lolo't lola, ay tila wala sa sarili ang binata. Simeon, may problema ka ba, iho? Bakit ba kanina ka patulala pagdating ninyo? Ho? Kasi Pulo, wala pa po akong tulog mula kagabi. May nangyari po kasi, hindi ko po alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Bakit? Lasing ba ang tatay niyo kagabi? Hindi po, sumama po siya sa pinsan niyang mangisda. Hinayaan na lang po namin kaysa puro alak ang inaatupag niya pagkagaling sa bukid. Sunod na ikinuwento ni Simeon ang nasaksihan ng nagdaang gabi. Kung ano bang klase mga nilalang ang mga nakita niya. Kumuyom naman ang palad na matandang lalaki. Kitang-kita ng binata ang galit sa mukha nito. Huwag na muna kayong uuwi sa bahay ninyo. Hindi kayo titigilan ng mga yon. Dahil kayo ang gustong isunod nilang biktimahin. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga nakita mo ay mga aswang. Ho? Mga aswang? Di po ba mga katang-isip lang sila? Hindi naman totoo yung mga yan? Totoo ang mga nilalang na yan, Simeon. Alam yan ng tatay mo. Hindi nila ginagalaw ang mga taga rito. Sa ibang lugar sila naghahanap ng mabibiktima nila. Siguro nakursunadahan nila kayo. Kaya siguro kayo ang pinupuntirya ngayon. Ganun palang itsura ng mga aswang? Nakakatakot. Nung makita ko nga sila pakiramdam ko hihimatay na ako sa takot . Parang gusto ko nang hilahin ng oras para magkumaga na. Huwag ka na matakot. Tsak na may inilagay na pangotrang ama ninyo sa paligid ng bahay ninyo. Kaya hindi nakapasok ang mga aswang na yan. Malakas ang pang-amoy ng mga yan. Naman siguro nila na wala ang inyong ama kaya pinuntahan nila kayo. Alam din po pala ni Papa na may aswang sa lugar na ito? Abay, oo naman. Dito siya lumakit na kaisip kaya alam niyang may mga aswang pa rin sa lugar na ito. Kahit sa ang liblib na lugar ay hindi na mawawala ang mga aswang. Bakit hindi man lang pinagit sa amin ni Papa yun? Siguro, ayaw lang niya kayong matakot. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi nila kayo malalapitan hanggat narito kami ng ama ninyo.
Mukhang mali po yata na bumalik kami dito para manirahan. Huwag mong iparinig niya sa lola mo. Tsik na magtatampo yon. Alam mo naman na matagal na naming pinanabigan na makita at makasama kayo. Kung aalis kayo, baka hindi na tayo muling magkita. Alam mo naman na matatanda na kami ng lola ninyo. Hindi na mabuti para sa amin ang bumiyahe ng malayo. Pasensya na po sa binitiwan kong salita, Lo. Siyempre naman po gusto namin kayo makasama. Hindi ko lang po maiwasan kasi na matakot sa mga nilalang na yun eh. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Simeon na uuwi muna sa kanilang bahay. Kukuha lang siya ng damit nilang magkakapatid. Tiningnan rin niya kung nandun na ang ama. Gusto pa sana siyang samahan ng kanyang lolo pero tumanggi na siya. Kumikirot kasi ang rayuman nito ng mga oras na yon. Sabi ng lola niya may nakain na naman daw ang kanilang lolo na bawal na pagkain kaya umatake na naman ang rayuman nito. Sinabi naman niya na sandali lang siya at babalik kaagad. Binilisan na lang ni Simeon ang pag-uwi sa kanilang bahay. Pagdating nga doon, wala pa ang kanyang ama. Habang nag-aayos nga ng mga damit na dadalhin, nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Pagsilip niya sa may bintana, naroon sa labas ang 3 taong nakasalubong nila kanina. Naroon sa labas ang 3 taong nakakasalubong nila. Bigla na namang kumabog ang dibdib niya. Hindi niya malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Hinintay niya munang umalis sa mga ito bago lumabas ng bahay. Dumaan muna siya sa bahay ng tiyuhin. Nagpili na lang siya na kung sakali mang hanapin sila ng ama, ay sabihin na lang sa ama nila na nasa bahay sila ng kanilang lolo't lola. Pagdating sa bahay ng kanilang lolo, tagaktak ang pawis niya sa noo at habol din ng kanyang paghinga. Simeon, mabuti na kabalik ka kagad. Wala pa ba ang ama ninyo? Wala pa po. Pero nagpili na lang po ako kay Chong na kung sakaling hanapin kami, nandito lang po kami sa inyo. Bakit ganyan ang itsura mo? May iba pa bang nangyari? Nababan na ako ang takot sa mga mata mo eh. Paano? May mga tao po kasing pumunta sa bahay kanina. Yung pong nakasalubong natin nung ihatid mo kami sa bahay. Hindi ko nga po alam kung anong ginagawa nila sa labas ng bahay namin eh. Magkakapatid na ba ngayon? Anak sila nung mag-asawang naglalako ng gulay tuwing umaga. May pwesto rin ang mga yun sa palengke. Ano po kaya yung sadya nila sa bahay? Ayoko mag-isip pero hindi kaya... Iho, mahirap ang magbintang. Lalo't wala tayong ebidensya. Baka tayo pa mabaliktad pag nagkataon. Pero sa totoo lang matagal na akong naghihinala sa pamilyang yon. Bukod taging sa akin lang sila ilag na paramang hindi makatingin ng diretsyo. Kung ganun po ba, may posibilidad na baka sila mga aswang? Huwag mo silang tatawagin sa ganon. Malakas ang pandinig, pang-amoy at pakiramdam nila. Hanggat kaya mo, magkunwari kang walang nalalaman tungkol sa kanila. Alam din kaya ni Papa yung tungkol sa kanila? Yung babae lang ang kilala ng ama ninyo. Bagamat dayo rin, dito na sila nakatira noon. Ang napangasawa niya ang dayo talaga dito. Nakalis na mga magulang mo noon bago pa muling bumalik sa lugar na ito ang pamilyang yon. Parang ayaw ko na po munang umuwi sa bahay namin, Lo. Pero paano po si Papa? Tsak na hindi yun papayag na dumito kami. Alam ng ama niyo kung paano kayo po protektahan. Kaya huwag kang matakot kung sakali bang uuwi kayo sa bahay ninyo. Pupunta rin ako sa bahay ninyo kapag wala akong gagawin dito. Para pong natural na lang sa inyo yung mga ganitong bagay, Lo. Hindi po ba kayo natatakot? Hindi na ako natatakot sa mga katulad nila. Sila pa nga minsan ang natatakot sa mga tao eh. Lalo't alam nila na alam ng taong yon ang mga pangontra laban sa kanila. Tsak na maaga po ako nito makakatulog. Buong magdamag ba naman po akong walang tulog eh. Sasabihan ko ang lola ninyo na magluto ng maaga. Para bago ka matulog makakain ka muna ng hapunan.
Iniwan siya sandali ng kanyang lolo. Tumanaw naman siya sa labas ng bintana. Ang mga kapatid ay abala naman sa pakikipaghuntahan sa mga pinsan. Bandang 5:00 pa lang ng hapon, nakaramdam na ng antok si Simeon. Pinaghain na siya ng kanyang lola. Habang sumusubo, papikit-pikit na ang kanyang mga mata. Bago mahiga, binilinan niya muna mga kapatid na pumasok na bago pa dumilim. Naalimpungatan na lang si Simeon nang makarinig ng tila kalusko sa silong ng bahay. Para ba yung naglalakad ng pabalik-balik? Tuluyan ang nagising ang kanyang diwa. Pagtingin niya sa relo sa dingding, pasado 1:00 pa ng madaling araw. Bumangon siya at lumabas ng silid. Nakita niya ang kanyang lolo sa sala. May hawak ito sa kamay nito na kahalintulad ng isang latigo. Oh, Lo, bakit po? May bisita tayo. Dito ka lang. Lalabas na ako para turuan sila ng leksyon. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag na po kayong lumabas ng bahay, Lo. Huwag mo kong alalahanin. Hintayin mo lang ako dito. Gusto pa sanang tumutol ni Simeon pero mabilis nang nakalabas ang matandang lalaki. Lumabas naman sa kusina ang kanyang lolo na may dalang 3 tasa ng kape. Inalok nito sa kanya ang isa. Tinanggap naman niya yun pero hindi agad ininom. Napapitlag pa ang binata na makarinig ng mga ungol na tila nasasaktan. Sumunod ng mga malalakas na mura ng kanyang lolo. Halos kalahating oras din ng kanyang hinintay bago pumasok ang kanyang lolo. Tama po ba na aswang yung tinutukoy niyo, Lo? Oo. Mabilis siyang nakatakas. Mukhang kayo magkakapatid ang sadya niya. Hanggang dito sinundan pa talaga kayo. Kung lagi pala kaming susundan, delikado pala ang mga buhay namin. Huwag ka mag-alala, iho. Magtatanda na ang aswang na yon. Binigyan ko siya ng palatandaan Bukas, pupunta ako sa pwesto nila sa palengke para makatiyak. Sumbang sa baba? Sige po, Lo. Sasama po ako sa inyo. Mabuti pa bumalik ka na sa pagtulog mo, ha? Masyado pa namang maaga Hindi naman po ako makakatulog nito. Hihintayin ko na lang po na mag-umaga. Sige ikaw. Bahala ka. Nakintay na nga lang si Simeon hanggang mag-umaga. Pagkatapos nga ng almusal, sumama ang binata kay Lolo Temyong. Pinuntahan nila ang pwestong pinaghihinalaan nilang pamilya ng mga aswang. Pagdating pa lang doon, masama na agad ang tingin sa kanila ng padre di pamilya. Pailalim din sila na tinitigan ng 3 anak na mga ito. Ang ina ng mga yun ay wala doon. Wala yata ang asawa mong si Celia. Hindi siya pumunta dito dahil may sakit. Ano bang kailangan niyo sa asawa ko? Ako na lang ang magpaparating sa sadya ninyo. Wala naman talaga kaming kailangan sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. May gusto lang kasi akong kumpirmahin. Gaya ng sinabi ko, hindi siya makakapunta dito ngayon dahil may sakit. Kung hindi kayo bibili, mabuti pang umalis na kayo. Hindi umimik si Lolo Temyong. Kumuha siya ng barya sa bulsa at pasimple yung inilaglag nang hindi napapansin ng mag-aama. Gumawa yun ng ingay. Sa pagtataka ni Simeon, galit na galit ang mga ito. Kulang na lang ay pagtulakan sila papalayo. Habang naglalakad nga palayo sa pwesto ng mga ito, hindi napigilan ng binata na lumingon. Matalim pa rin na nakatingin ng mga ito sa kanila. Sa nakikita niya, kulang na lang na magbiyabang mga mata ng mga yun. Bakit po sila nagalit ng kumalansing yung mga barya ninyo? Sinadya ko talaga yon. Inaasahan ko na ang ganong reaksyon nila. Kumpirmado na aswang ang pamilya na yan. Ho? Dahil lang po sa barya? Kaya nyo nakumpirma na tama ang hinala ninyo? Oo. Ayaw na mga yan na nakakarinig ng tunog ng barya. Lalo na yung mga nagkakalansingan. Masakit yon sa kanilang pandinig. Nabanggit yon sa akin ng ama ko noon Hindi kaya yung asawa ni Mang Poldo yung pumunta sa bahay kanina? Hindi pa tayo tiyak sa bagay na yan, pero kailangan nating mas mag-ingat.
Ang mabuti pa, umuwi muna tayo sa bahay niyo. Baka nandun na ang ama ninyo. Dumiretso nga muna ang maglolo sa bahay nila. Naabutan nilang naroon na nga ang ama ni Simeon. Nagulat pa ito nang makita silang paparating. Kasalukuyang nagiinom si Arnel, kaya naman hindi na nito naitago pa ang bote ng alak. O tay, napadalaw po kayo ulit. Iho, yung mga kapatid mo. Nabanggit nga sa akin ng tiyong mo na nandun nga daw kayo sa bahay ng lolo nyo. Opo, may nangyari po kasi dito kaya naisipan ko pong dun muna kami kina lolo. Ha? Anong nangyari? Ang mabuti pa, sa loob na lang natin ng bahay nito. Sa loob na lang ng bahay natin to pag-usapan. Baka mamaya merong nagmamanman sa mga kilos natin. Nagpatiuna na sa pagpasok sa loob ng bahay si Lolo Temyong. Nagtatanong naman ng mga mata ni Arnel sa anak. Hibit balikat lang ang itinigon rito ng binata. Sumunod na rin silang mag-ama sa loob ng bahay. Nakaupo sa pang-isang upuan si Lolo Temyong. Umupo naman na magkatabi ang mag-ama. Parehong nakatuon ang paningin nila sa matandang lalaki at naghihintay sa sasabihin nito. Siguro naman natatandaan mo pa si Celia. Oo naman. Ano po ba ang tungkol sa kanya? Sabi po ng pinsan ko may pwesto sila ng asawa niya sa palengke. At minsan nga daw, naglalako ng panindang gulay sa umaga. Taga ibang lugar daw yung napangasawa nun Bumalik din naman sila dito ng malaki na mga anak nila. Yun nga, nagtitinda na lang ng mga gulay. Ano po ba yung tungkol sa kanila? Nung nabubuhay pa ang tatay ni Celia, may kumalat kasing bali-balita noon dito na ang napangasawa nga daw ng kanyang anak may lahing aswang. Kaya marahil matindi ang pagtutol niya na dito tumira noon ang mag-asawa. Nagalit pa nga siya sa akin noon Kung hindi daw kasi sa anak kong si Marie, baka kayo daw ang nakatuluyan ng anak niya. Di sana daw hindi mapapariwara ang anak niya. Alam naman po nila na si Marie talaga ang gusto ko noon pa. Kaibigan lang talaga ang turing ko noon kay Celia. Bakit po ba kailangan pa nating ungkatin ang nakaraan? At saka, yung tungkol sa balita na may lahing aswang ang napangasawa niya, chismis lang naman po yun, hindi ba? Tingin ko kasi galit pa rin sa'yo si Celia. Gusto niyang maghiganti sa'yo. Makikita naman ang pagkagulat sa ekspresyon ni Arnel sa sinabing yun ng biyenan. Isiniwalat na rin ni Lolo Temyong ang muntikan ng pagkapahamak ng mga apo at pagpunta nila sa palengke para sana kumprontahin si Celia. Nakumpirma niyo na aswang talagang pamilyang yon? Ganun na nga. May palagay ako na hindi nila titigilan ng mga anak. Abay, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago nila makanti ang mga anak ko. Kailangan magdoble ingat kayo. Nakikita ko sa mga mata ni Poldo ang matinding paninibugho. Nang araw na yon, umuwi na ang magkakapatid sa bahay nila. Ipinadala rin sa kanila ng kanyang lolo ang buntot pagi na inakala ni Simeon na pangkaraniwang latigulang. Tuwing hapon, nagsusunog ng lumang gulong si Arnel. Hindi kasi gusto ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma. Mabuti na lamang naitabi pa ng pinsan ang mga lumang gulong ng bisikleta nito. Nagsaboy din ng asin sa silong ng bahay si Simeon sa utos na rin ng ama. May mga nakasabit din ng mga bawang sa bintana. Nagtataka naman ang dalawang nakababatang kapatid ni Simeon. Kaya napilitan na rin silang ipagtapat sa mga ito ang nangyayari. Nilukuban naman na matinding takot ang dalawang dalagita pero tiniyak niyang walang masamang mangyayari sa kanila. Basta naroon ng mga pangontra na inilagay nila. Nang gabing yun, napakaalinsangan ng panahon. Tila ba anumang sandali ay babagsak ang malakas na ulan. Malaon ng tulog ang dalawang nakababatang kapatid, samantalang silang mag-ama ay nanatiling gising pa rin. Ang alinsangan? Mukhang uulan ngayon. Hindi pa kasi bumagsak para lumamig naman ng panahon. Oras na umulan.
Maano daw mga nilagay nating pangontra sa labas ng bahay. Po? Sa tingin niyo po kaya pupunta ngayong gabi ang mga aswang na yon? Ilang gabi ko na silang nararamdaman na nasa paligid lang. Ano ba kasi ang intensyon nila sa atin? Kung pagiganti, napakababaw naman. Wala naman akong ginawang masama kay Celia. Baka po hanggang ngayon may gusto pa rin sa inyo si Celia. Bay hindi ko alam. Kasi hindi ko naman alam noon na may gusto siya sa akin. Akala ko kaibigan din ang turing niya sa akin Kung maaari lang sana na makausap ko sila para maliwanagan ang ilang bagay. Baka po pwede nyo silang puntahan sa pwesto nila sa palengke. Naisip ko na nga rin yung bagay na yan Kaya lang, may balita ako na mainitin daw ang ulo ng Poldo. Baka masamain niya yung pagpunta ko ron. Opo, iba nga po yung aura ni Mang Poldo nung magpunta kami doon ni Lolo. Grabe yung galit niya. Lalo na nung magpatunog ng barya si Lolo sa harapan nila. Ay, hindi ko rin maiwasan na maawa kay Celia. Tsak na hindi rin niya gusto na maging aswang. Pwede ka palang mahawaan ng pagkaaswang ng isang aswang? Nakakilabot naman yun. Para bang sa isang iglap pwedeng magbago ang takbo ng buhay mo. Mabuti na lang, hindi sila kinukuyog ng mga taga rito, no? Sabi ng tiyong mo, simula daw nang bumalik ang pamilyang yan dito, wala naman daw silang nababalita na sinaktan nilang taga rito. At saka, ilan lang ang nakakaalam sa tunay nilang pagkatao. Paano po kaya pa kung umalis na lang kaya tayo dito? Alam mong wala na tayong babalikan sa inalisan natin. Anak, mahirap mag-umpisa sa wala. At least dito, may sarili tayong bahay at lupa. Meron nga po tayong bahay at lupa. Kaso naman po araw-araw na lang na may takot sa atin. Iniisip ko lang po ang kapakanan ng mga kapatid ko. Hindi ko naman sila pababayaan. Hindi ako papayag na makapasok ang mga aswang na yun dito sa bahay natin. Sabay na silang natigilan ng biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bigla tuloy nakaramdam ng kaba si Simeon. Habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang ulan na sinasabayan pa ng panakanakang pagkulog at pagkidlat. Tumayo si Simeon. Tila kasi merong nagbubulong sa kanya na sumilip sa may bintana. Ginawa niya nga ang idinidikta ng isipan niya. Binuksan niya ang bintana at saka sumilip. Nanlaki naman ng mga mata nang makita na may 4 na taong nakatayo sa gitna ng ulanan. Nang biglang kumidlat, sandali niyang nakita ang mga mukha ng mga ito. Sa takot, hindi na niya namalaya ng pagtabi ng ama. Sabi ko na nga ba, nandyan lang sila sa paligid. Naghihintay lang ng pagkakataon. Ano pong gagawin natin pa? Baka po makapasok sila dito. Anak, tiyakin mo na nakasara ng maigi ang mga bintana. At yung mga pangontra na nakalagay sa mga bintana, tiyakin mong hindi nahuhulog sa kanilang kinalalagyan. Agad namang tumalima si Simeon. Pumunta rin siya sa silid ng mga kapatid. Nagulat pa siya na gising ang mga ito at nanginginig sa takot. Kanina pa daw nila nararamdaman na tila mayroong nagmamasid sa kanila. Ang ginawa ng binata, kinuha niya ang itim na kumot at saka tinalokbungan ng mga ito. Huwag kayo nga alis dito Kami nang bahala ni Papa sa mga yon. Poprotektahan namin kayo. Kahit siya ay kanina pa nanginginig ang mga tuhod sa matinding takot. Nilalakasan lang niya ang loob niya para sa mga kapatid. Tumayo siya at inayos ang bawang na nakasabit sa may bintana ng silid. Gumagalaw kasi yun na tila hinahangin. Nagulat pa siya at napatras nang sa mga may butas ay may nakita siyang mata na nakasilip. Agad niyang tinawag ang ama. O bakit? Ayos lang ba mga kapatid mo? Opo, may mga matang nakasilip lang sa butas pa. Hoy! Tigilan niyo na mga anak ko Sinasabi ko sa inyo, kilala ko kayo. Huwag niyong subukan kung hanggang saan ang kaya kong gawin sa inyo. Magkakasubukan talaga tayo. Maririnig sa labas sa mga angilan. Kahit malakas ang ulan sa labas, malinaw nilang naririnig ang mga yon. Lumipas ang nakakainhip na mga sandali. Kasabay ng pagtila ng ulan ay pagkawala ng mga ingay na ginagawa ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay.
muling sumilip si Simeon. Wala na siyang nakikita sa labas. Mag-umaga na rin nang makatulog silang mag-ama. Simula ng gabing yun, hindi na muna umalis ang kanilang ama. Minsan, naabutan ni Simeon na umiinom na naman sa may kusina ang ama. Naiiling na lang siya dahil akala niya'y nagbago na ito. Ngayon lang naman to, anak. Tagal ko na kasing hindi nasasayaran ng alak eh. Nakakamiss din pala. Wala na po akong magagawa sa bagay na yan, pa. Hindi naman po kami nagkulang sa paalala sa inyo eh. Huwag ka na magalit. Ngayon lang naman tuli eh. Sa susunod, hindi na. Susubukan ko naman na alisin na. Kaya lang talagang mahirap eh. Sige po, may gagawin pa po ako sa labas eh. Tama na po yung isang boteng iniinom nyo ah. Nakangiting tumango ang kanyang ama bago niya iniwan. Lumabas muna siya para makapagmuni-muni sandali. Habang tumatagal kasi sila sa lugar na yon, lalo siyang naiinip. Gusto na niyang bumalik sa dati nilang buhay. Sumasagi minsan sa isip niya na hindi sa lugar na yon ang para sa kanya. Gusto niyang tuparin ang kanyang mga pangarap. Hindi pa nga lang siya makapagdesisyon sa ngayon dahil sa problemang kinakaharap nila. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya namalaya ng paglapit ng isang babae. Bagya pa siyang napatras nang makitang sobrang lapit na nito sa kanya. Nang umiti ang babae, may kilabot siyang naramdaman. May kailangan po kayo? Celia! Layuan mo anak ko! Tayo magtukos! Nagulat naman si Simeon at napatitig ng husto sa babaeng kaharap. Iba kasi ang kislap sa mga mata nito na parabang nagbabanta. Nang makalapit ang ama, pinutusan siya na pumasok sa loob ng bahay at bantayan ang mga kapatid. Agad namang sumunod ang binata. Nasa loob na siya ng bahay at nakatanaw sa may bintana at noon lang niya napansin na hawak ng ama ang buntot pagi ng kanyang lolo Temyong. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit sa nakikita niyang ekspresyon sa mukha ng babae, hindi nito nagugustuhan ang sinasabi ng kanyang ama. Bago tumalikod ang babae at naglakad palayo, sumulyap pa ito sa kanya. Tsaka lang pumasok sa loob ng bahay si Arnel nang hindi na nito matanaw ang babae. Muli nitong binalikan ng alak na iniinom. Lumapit naman si Simeon rito. Ano po ang sabi ng babaeng yun sa inyo? Tama nga ang sinabi ng lolo mo. Gusto niyang gumatis sa pamamagitan yung mga anak ko. Naloloko na yata yung babaeng yun eh. Hindi ko kasalanan kung pinili niyang mapangasawa may lahing aswang. Pa, dapat po siguro humingi na tayo ng tulong kay lolo. Pupuntahan ko po siya ngayon. Hindi naman tumutulang kanyang ama nang sabihin niya yun. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Agad na siyang nagtungo sa bahay ng kanyang lolo't lola. Pagdating, agad niyang sinabi ang kanyang sadya. Sumama naman sa kanya ang matandang lalaki. Pagdating sa bahay nila, agad na kinausap ni Lolo Temyong ang kanyang ama. Matindi talaga ang babaeng yon. Siguro matagal na siyang nagpaplano kung paano siya makakaganti dahil sa kamalasan na nangyari sa kanyang buhay. Akala niya siguro, pinalad ako sa pag-aasawa. Kung alam lang niya na hanggang ngayon nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ni Marie. Maswerte pa rin siya dahil buo sila ng pamilya niya. Nabulag siya ng matinding galit sa iyo. Kung hindi siya titikil, ako na mismo ang haharap sa kanya. Hindi ko siya sasantuhin at oras na saktan niya ang mga apo ko. Kakalimutan ko nang minsang naging magkaibigan kami ng ama niya. Nakikinig lang si Simeon sa pag-uusap ng kanyang ama at lolo. Habang lumilipas ang oras, patindi ng patindi ang kaba ni Simeon at ng kanyang dalawang kapatid. Kung pwede lang sana na matapos na ang nangyayari sa kanila. Maaga pa lang ay nagluto na ng hapunan si Simeon habang nasa labas ang kanyang ama at lolo. Naroon din kanina ang pinsan ng ama.
Gusto rin sana nitong tumulong pero sinabihan nito ng kanyang ama na ang pamilya na lang nito ang bantayan. Mahirap na kasing mabaling sa mga ito ang atensyon ng mga aswang. Sumapit ang gabi, maririnig ang mga alulong ng aso sa di kalayuan. Noon lang ding naalala ni Simeon na kabilugan nga pala ng buwan. Nakaiga siya sa tabi ng mga kapatid sa hiling ng mga ito. Habang nasa tabi niya ang itak ng ama, bigla silang nabulabog na may malakas na puwersa ang tila nahulog sa taas ng bubungan nila. Halos mayupi ang yero nila. Ha? Ano po yun? Parang may malaking bato ang bumagsak sa taas. Hindi yung bato. Nandito na sila. Ano bang mangyari? Huwag mong iiwan ang mga kapatid pa, ha? Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. Bago pa nakahuma ang binata, magkapanabay na lumabas ng bahay ang ama at ang kanyang lolo. Siya naman ay agad na isinara ang pinto at saka binalikan ng dalawang kapatid na nag-iiyakan na sa matinding takot. Sa labas, hinarap ng magbiyena ng pamilyang aswang. Galit na galit ang mga itong sumugod sa dalawa. Kahit matanda na, maliksi pa rin kumilos si Lolo Temyong. Maging si Arnel, hinarangan niya ang pintuan ng bahay para hindi makapasok ang mga ito. Nagawa naman nilang gapiin ang 4 na aswang na umatake sa kanila. Pero nang sulyapan ni Lolo Temyong ang manugang, may malaking sugat ito sa may bantang tiyan. Namimilipit rin ito sa sakit pero hindi umaalis sa tapat ng pinto. Halika, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Pero hindi pa natin sila natatalo. Kailangan magabot ang sugat pa. Walang nagawa si Arnel nang alalayan na siya ni Lolo Temyong. Bago tuluyang makapasok sa loob ng bahay, nasulyapan pa nila ang pagdating ng isang kasamahan ng mga ito. Ang akala nilang natalo na nila ay isa-isang tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa. Takit nang isinara ni Lolo Temyong ang pinto. Inilagay niya roon ang hawak na buntot pagi. Natataranta namang kumuha ng gamot si Simeon sa kanilang silid. Gumagawa naman ng nakaririnding ingay ang mga nasa labas. Hindi nakatiis pa si Lolo Temyong. Akmang lalabas ito ng mahigpit na pinigilan ni Simeon. Lo, huwag na po kayong lumabas. Dumito na lang po kayo. O nga po, tay. Dito na lang po tayo. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Aalis din ang mga yan. Makinig po kayo sa amin, Lo. Wala na po si Mama. Ayaw namin na pati kayo mapahamak. Sandaling napatitig si Lolo Temyong sa apo bago dahan-dahang lumapit sa upuan at naupo na lang. Kahit anong gawin ng nasa labas, hindi na lumabas ang matandang lalaki. Naisip din niya ang kapakanan ng mga apo. Baka yun rin ang hinihintay ng mga nasa labas, ang malingat siya para makapasok ito. Inayos na lang ni Simeon ang mga nakasabit na pangontra sa lahat ng sulok ng bahay. Ay nako, hanggang kailan po kaya sila sa labas ng bahay natin? Aalis din ang mga yan. Bukas, pagbukal ni Wayway, samahan mo ko, Apo. Tayo naman ang dadayo sa kanila. Ano pong gagawin natin? Basta, sabahan mo lang ako. Napatango na lang si Simeon. 3:00 na rin ang umaga nang tumahimik sa labas ng kanilang bahay. Noon lang din natulog ang mga kapatid niya. Nang lapitan ni Simeon ang ama, mahimbing na ang tulog nito. Bakas pa rin sa mukha ang kirot ng sugat nito. Muli niyang nilagyan ng gamot ang sugat ng ama. Ang kanyang lolo naman ay inabalang sarili sa pagtitimpla ng kape sa kusina. Papa, inabid mo muna ito. Ilang oras na lang naman magliliwanag na rin. Tiyak na hindi ka na rin naman makakatulog. Salamat po, Lo. At salamat po kasi sa oras ng panganib nandiyan po kayo para ipagtanggol kami. Hindi mo kailangan magpasalamat, Apo. Mahal ko kayo. Lahat kayong mga apo ko. Hindi ako papayag na mapahama kayo nang wala man lang akong ginagawa. Kahit nangangatog pa rin sa takot, nagawa pa rin ngumiti ni Simeon. Napasulyap siya sa kanyang ama na umuungol at maya-maya lang ay nagmulat na ng mga mata.
Pinilit nitong umupo na kaagad namang tinulungan ng binata. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay lang ako. Kaya lang masakit pa rin ang sugat ko. Pwede mo bang kunin yung natitirang alak sa kusina? Makakatulong kasi yun sa akin para mawala ang kirot. Sige na, iha. Sundin mo na ang ama mo. Totoo na nakakatulong ang pag-inom ng alak para maibsan ang kirot ng sugat. Sige po. Pero ngayon na lang po ha. Oo anak, ngayon na lang talaga. Mamaya pala pupuntahan namin ng pamilyang yon. Bakit naman po? Baka mapahama kayo. Hindi maaaring lagi na lang tayong maghihintay sa mga pag-atake nila. Total naman hindi sila titigil. Mabuti nang sorpresahin din natin sila. Kung ganun po sasama ako sa inyo. Tumito ka na lang. Kami na lang ni Simeon ang pupunta sa kanila. Kakusapin ko lang naman sila. Opo, tama po si Lolo. Dito na lang po kayo. Kami na pong bahalang magresolba sa problemang to. Sige. Kayo ang bahala. Basta mag-iingat kayo ha. Kahit araw malakas pa rin sila. Nang tuluyang lumiwanag, naganda na ang maglolo sa pag-alis. Wika ng kanyang lolo sa may palengke sila pupunta. Lo, bakit po doon? Di po ba dapat sa bahay na lang nila natin sila puntahan? Paano nila tayo mahaharap kung maraming mamimili? Yun nga ang dahilan. Maraming mamimili. Nung unay hindi agad naunawaan ni Simeon ang nais ng kanyang lolo. Pero nung kaharap na nila si Mampoldo, noon na naintindihan ng binata ang gustong mangyari ng matandang lalaki. Hindi niya akalain na tuso din pala ito. Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo! Abala kami ngayon! Bakit hinahayaan mo naman na magtinda pa ang mga anak mo? Sana hinayaan mo na lang sila na magpahinga sa bahay niya. Nasaan nga pala si Celia? Oo nga pala. Siya pala ang may pinakamatinding pinsala na data mo. Hindi ba talaga kayo aalis na maglolo, ha? Ano ba ang kailangan niyo? Tikilan niyo na ang pamilya ko. Kung hindi, malalaman ng mga taga rito ang tunay niyong pagkatao. Gusto niyo ba talaga na palipat-lipat kayo ng tirahan? Wala akong intensyong manggulo. Si Celia lang ang may gusto ng paghiganti. At yung mga anak namin, sinasama pa niya Pwes, rendahan mo ang babaeng yon. Alam mo ang kaya kong gawin. Kaya dapat matakot ka. Huling babala ko na sa iyo ito, Poldo. Baka gusto mong matulad ang pamilya mo sa mga kauri mo. Hindi nakahuma ang lalaki. Sa sandaling yon, naaninag ni Simeon sa mga mata nito ang takot. Simula noon, wala nang nanggulo pa sa bahay nila. Salamat sa kanyang lolo Temyong. Hindi na rin naalis ang pag-iinom ng ama, pero madalang na rin. Naging responsable na rin itong ama sa kanilang magkakapatid. Sa kabila ng karanasang yun, mas pinili na rin ng pamilya nila ang manirahan sa lugar na yon. Napagtanto din kasi nila na iba ang kapayapaan na naibibigay sa pagtira sa probinsya. Wakas!